mga tagapakinig nyo. So tanan sila naghambal namit daw yung pansit molo. Dapat lang, basta Ilonggo namin. Yung pansit molo, partner, galing yan sa distrito sa Iloilo na molo. Doon yung gawa, kaya pansit molo. Molo is a district in Iloilo. Ano sabi mo, kambal? Ha? Kambal. Kambal? Wala ko sabing kambal. Hambal is sabi. Oo, sinabi. Alam ko kambal. Kaya po namin imbita si Congressman because today is an important day para po sa outcome dito mga impeachment complaint laban sa presidente. Hindi pa po natin, later na natin pag-usapan yun sa Vice President para hindi tayo magulo. Sa presidente muna. Today, you're going to decide on the fate kung meron bang substance. Kasi may form na Aprobado may form. Yung substance na lang. Ano po? May substance nga ba in as far as you are concerned, Congressman? Tama yun, Alvin. Ngayong araw, tatalakayin namin ang pangalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. The impeachment complaint filed by former Congresswoman Lisa Masa and at mga kasamahan niya. Papakinggan namin ang mga endorsers nito kung ang kanilang recital of facts under the impeachment complaint ay may makakatindig ba para magpatuloy ang hearing ng impeachment complaint. So kahapon, tinapos namin ang discussion on the determination of substance ng naunang impeachment complaint. Yung kay De Jesus. Ni De Jesus na in-endorse ni Congressman Nisay. So natapos na yon at sabay naming pagbobotohan yan mamayang hapon. Pero sa palagay mo, ikaw lang, siyempre hindi you cannot talk in behalf of the Justice Committee. Kasi isang miyembro ka lang naman, di ba? Are you a ranking member of the Justice Committee? No, I'm an ex-officio member. Ex-officio? Bilang, But bumoboto ba yun o yes, hindi? pwede, Alvin. Bumoboto. Ano ibig sabihin ng ex-officio? Kasi deputy siya House. Kapag deputy majority leader ka, You sit in automatic all. miyembro ka ng Hindi, you mga sit in komite. all committees. Okay. Yun Pwede ang kang sabihin ng bumoto. ex-officio. Okay. Ano sa basa mo? May basihan ba? May sustansya ba? May substance ba? O wala? Kahapon nakita namin ang De Jesus complaint ay may mga kakulangan sa mga aligasyon ng kanyang complaint. Hindi lang mapagpapatibay ng recital of facts o ng mga allegations. Kaya ayaw ko lang pangunahan ang aming botohan. Pero nakikita din ng ibang mga miyembro, both from the minority at majority, ang mga kakulangan sa Pero hindi naman complaint. hindi naman sa walang kasustansya. Hindi, yun nga ang May i-determine kulang. nila kung may sustansya o wala. Kasi yung forma, meron. Pasok na Paano? Meron may forma. Ang tanong today is, may sustansya ba? Yun. Kailangan ng sustansya to constitute an impeachable offense. Hindi porket may recados ka na, nagawa mo na yung ulam. So dapat may sustansya to constitute an impeachable offense para ma-endorso ng komitiba para magpatuloy ang aming hearing. So lumilitaw, Congressman, hindi pala pwede na may nag-allege. Halimbawa lang, sabi ni Senator Amy Marcos, adik yung kapatid ko. O di may allegation, hindi ho ba? Tama. Hindi pala pwede yung nagamitin na, oy, adik palang presidente, impeach natin. Hindi siya ganun kasimple na may akusasyon, totoo na yun. Hindi, Alvin. Ang impeachment ay napakahalagang proseso dahil ang mga pinakamatataas na opisyal ng ating bansa ang ililitis natin kung magtutuloy ito. Hindi pwedeng kahit anong bogus complaint o kahit haka-haka lang na i-file sa Kongreso ay tatalakayin na. Dapat suriin din ng mabuti dahil it's the fate of the President, of the Vice President, the Justices, and the Constitutional Commissioners are at stake here. So we have to be very careful about what the evidence will show, whether it constitutes an impeachment offense. Kagaya nung sinabi nung isang congressman, sabi niya, ano pangalan ba nun? Yung Abra ba yun? Yung sabi niya, sabi mo may kinidnap ang dating Pangulo. Teka muna, may kaso bang kidnapping ang inaakusahan ninyo? Wala. So na-impeach siya ngayon doon kasi paano mo sinabi na kidnapping yun kung wala namang nagsampa ng kaso ng kidnapping? Tama yun. Hindi basta-basta tatanggapin lang. At saka para malinawan din ang ating mga kababayan, kapag may impeachment at na-impeach ang isang opisyal, hindi namin siya tinatanggal sa pwesto, Doris, like what happened to VP Sara. Just because na-impeach siya, we did not remove her from office. Ibig sabihin, meron lang pinanghahawakang ebidensya na binigay sa Kongreso na ilalatag sana namin sa Senado para ang mga senador ang magsabi kung pwede ba siyang manatili sa pwesto o nararapat siyang bumaba. Okay. So, kanino yung burden of proof? Kagaya nun, oy, adik, oy, ganito ang ginawa. Sino ang dapat magpatunay? O yung inaakusahan ba, ang mag-e-effort na, teka lang, hindi ako ganyan. No. So, sino po ang dapat magpaliwanag? Sa ngayong stage, Doris, dahil nasa committee pa lang, may burden of proof ang mga complainant o kaya ang mga congressman na nag-endorso ng impeachment complaint na ito. Okay. And if ever
the impeachment will progress at nakatawid ito sa Senado, the burden of proof will be the prosecutors who will present the evidence para ito ay i-assess ng ating mga senador at sila ngayon ang boboto kung dapat ba matanggal o dapat manatili ang mataas na opisyal. Ayun, oo. Are you ready to reveal kung ano ang hatol mo dun sa impeachment complaint nung dalawa? May sustansya ba o wala? I won't preclude the committee first. May mahiya din ako sa aming chairman ng Committee on Justice na hindi pa binubuksan ang botohan. Pero sinasabi ko lang na maganda na nasuri ito ng mabuti para hindi na kami questionin. There have been issues that we are saying that we are against the ruling of the Supreme Court. Minamadali namin. Para din malinaw once and for all at hindi ako ma-misquote, Doris. Oo. Susunod kami sa Supreme Court. We will follow the rule of law. At sa ngayon pa lang, sabi na ng chairman ng Committee on Justice, ay susundin namin ang pagkakaintindi ng Supreme Court pagdating sa session day na dapat calendar day. Ayun. Susundin namin. Buti nag-segue ka na doon. Ano? Kasi ang susunod na topic is tungkol naman sa impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Ano po? So tama ba ang ginawa ng Makabayan Bloc in filing it the other day? O dapat inintay natin yung February, ano bang unang plate doon? 6. February 6 ba? Yun yung original na date, di ba? Tama ba yun? O baka ma-technical na naman? Para sa akin, tama ang ginawa nila dahil ang impeachment complaint na pinirmahan ng 1/3 ng mga congressman at itinransmit sa Senado, sabi ng ating Korte Suprema, mali ito Oo. at void ito. Ibig sabihin, umatras ang ating date doon sa naunang impeachment complaint noong Disyembre. Kaya ang deadline natapos na at pwede nang mag-file ulit. Kaya naalala nyo, Pebrero, pinirmahan ang 1/3 impeachment. Tama. Ika-4 yun na impeachment complaint laban sa ating Vice President. Ang nauna, petsa mga Disyembre 5 pa lang nung nakaraang taon. Kaya dahil void yung February 5, 2025, umatras ang pagbilang ng mga araw dun sa naunang impeachment complaint na ang sabi ng Korte Suprema, hindi inaktuhan ng Kongreso. Na-deemed. Na-deemed. Filed. Tama Oo. yun. So anong petsa yun? Pagkakaalam ko, December 5. At ang sinasabi lang namin sa Kongreso o sa Legislative Department, how we interpret and execute our rules should be up to Congress and the Legislative Department. Dahil ang sabi nga natin na ang impeachment ay isang political question o na nararapat na nasa kamay lang ng Kongreso which has the sole power to initiate an impeachment complaint at nasa Senado para i-trial ang Ayun. impeachment. Sana hindi na kami pakialaman ng ating Korte Suprema Ayun sinasabi mo, overreach. because it is an overreach. So you also believe, kagaya ka ni Senate President Tito Soto na may overreach ang Korte Suprema, ikaw din. Yes, ako din. Bagamat ginagalang ko ang desisyon ng ating mga justices, I know and I feel that there is an overreach and that there is a violation of the separation of powers. Saan banda doon? Ang desisyon ng Korte Suprema, sabi nila na ang session day is a calendar day. Yeah. At ang sabi nila, kahit 1/3 ang pumirma ng impeachment complaint, nagsuggest silang dapat dumaan pa ito sa Committee on Justice. Alvin, malinaw sa ating konstitusyon na kapag 1/3 ng mga congressman ang pumirma, dapat diretso na yon sa Senado. Bakit? Kasi kung may napakasamang presidente na dapat tanggalin, dapat diretso na yan. And the due process does not end. There is still due process sa Senado. Magta-trial pa doon, may mga pleading pa, may answer pa. Walang tinatanggalan ng due process dahil may paglilitis. Yeah, pero teka muna, so sabi mo may overreach, but the Supreme Court is the Supreme Court. It is the final arbiter of anything related to interpretation of the laws, right? That's right. So what are you going to do about it? Kung may palagay mo may overreach, anong pwedeng solusyon? Susunod kami sa Korte Suprema. Magulo ang ating bansa kung hindi namin igagalang yon at hindi kami susunod sa tinatawag na rule of law. Bagamat pantay-pantay ang ehekutibo, ang legislative at judicial department. Sa ating konstitusyon, the judicial department under its judicial review power ay pwede kaming i-judicial review if the court thinks that there has been grave abuse of discretion on the part of the legislative or executive. Pero sa palagay ko, wala. Okay, so bagamat may overreach, respetuhin pa rin, sundin pa rin kung anong sinabi ng Korte Suprema. Magbabaw pa rin kayo sa Korte Suprema. Dapat sumunod. So go with the flow kasi meron proseso Tama Kasi yun. pag umalma sila, ay lalong magkakakrisis. Ayun na nga. Tama yun. Oo. Tama yun. At saka, I am hopeful na balang araw, the court has many times reversed its decisions. Pero unanimous ito, Kong eh. Yes, Pwede pa rin? there have been cases where unanimous decisions or ang sinasabi nga natin minsan ang doktrina na o stare decisis na sinasabi nila ay nare-reverse pa ng Korte Suprema. In due time, baka
maripaso nila ulit ito balang araw at aantayin namin yon para matuwid ang ating separation of powers. What do you say? Ay, si Panigo. Sa ngayon, yung sinasabi natin, due time, ang mga tao ang tagal na naghihintay. Impeachment na naman, ano ba mangyayari dyan? Ano masasabi mo na, kailan magtutuldukan ito? Dapat matuldukan din ito, Doris. Hindi ito maganda para sa ating bayan, hindi maganda para sa ekonomiya. Ngunit habang may nagfa-file ng impeachment complaint at may nakikita ang ating mga kababayan na pwedeng paglabag sa saligang batas ng mga matataas na opisyal, lalo na kung may kasamaan talaga silang ginawa, dapat may impeachment because this is a protection that our country has installed in our constitution. Basta gamitin lang ng tama at maayos lang ang pagsasagawa. This is a pillar of democracy. Nakakapagod nga, totoo yun, pero kailangan namin gawin at mas maaga nating matapos ito, mas mabuti para sa lahat. Yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, looking back with the decision of the Supreme Court, pwede pa rin ba sabihin na na-impeach siya o dahil null and void yun, never siyang na-impeach ng House? Ang sabi ng Korte Suprema, void ang aming pinirmahang one-third impeachment complaint. So never siyang na-impeach. Technically speaking, although ang paniwala ng mga mambabatas noon, hindi impeach ka na. Pero never siyang Saka na-impeach. maganda yung tinatanong mo, Alvin, kasi maraming nagagalit kapag naririnig nila ang impeachment, lalo na ang mga supporters ni Vice President Sara. Kahit ma-impeach siya, hindi siya tinatanggal sa pwesto. Binibigyan pa siya ng pagkakataong sagutin lang ang mga aligasyon laban sa kanya. Maybe because they don't understand the meaning of the word impeach. Ang impeach, ibig sabihin ay may ebidensya para sampahan ka ng kaso at ilitis ka sa Senado o Correct. sa Senate Hanggang impeachment dun lang court. yun. Hanggang doon lang yun, ma'am. Hindi ka tinatanggal sa pwesto. Tama. So are you ready to become one of the prosecutors again in case the impeachment complaint versus the Vice President goes to the Senate? I won't preclude the members of the House. Kung pipiliin nila ako, mahirap tumanggi sa isang constitutional duty. Some members may hesitate, but if you are chosen to do your constitutional duty, dapat gawin mo yon. Pero pwede din naman din talaga kasi abogado ka naman, nagtuturo ka naman, nagpa-practice ka naman. I mean, kung requirements ang pag-usapan, pasok ka Pasok naman siya, kahit papaano, ano po? Sure, Alvin. Oo. Tatanggapin ko yon basta may utos ang nakararami sa Kamara de Representantes. At saka partner, sabi niya, di ba, ang tinuturo niya, Constitutional law. Basic partner. Yung basic constitutional law. Paano ka pahahanap ng iba? Yeah. Ito na nga ang base ko. Tama. But how do you feel? Papanong, sa palagay mo ba ay mai-impeach the second time around ang Vice Presidente? Sa ngayon, I do not see an impeachment process going through a one-third endorsement process. Bakit? Okay. Hindi ko nakikita. Tanggapin natin. Nagdamdam ang mga miyembro ng Kongreso sa pagbasura ng Korte Suprema. The confidence in the House is different right now. And the impeachment complaints against Vice President Sara right now have already been filed, and it was endorsed by one or two members of the House of Representatives. Siguradong dadaan na yon sa committee pa. Pakinggan na lang natin kung ano ang mga aligasyon na ilalatag nila, and we will take it from the deliberations of the Committee on Justice. Actually, ang interesting point doon is sabi mo hindi dadaan sa one-third ngayon. Ano ibig sabihin nun? Marami kang kabaro, marami mga congressmen and women na nagtatansya din. Naninimbang kasi malay mo, ito nga ang magiging presidente sa 2028. Alam na dis, yung loyalty, di ba? Correct. Ganun ba yun? Wala kang makuhang one-third ngayon sa Kamara dahil nag-aaral silang lahat. Saan ba ako pipwesto? 28% tinitingnan nila. That is the reality, Alvin. At mas gusto nilang makita na lang ding dumaan sa Committee on Justice, lalo na't may ruling na ang Korte Suprema. Pero inuulit ko na kung magkataon balang araw na may pumirma na one-third ng members of the House of Representatives, dapat pa ring dumiretso ito sa Senado for trial forthwith. Oh. Ayun na, yan na naman si forthwith. Kaya lang maligalig din dun sa taas, sa upper house. Di ba may threat din dun na palitan si Senate President Soto. Although nakwash naman, mukhang wala silang bilang. Ibig sabihin, maligalig din. May attempts from time to time, Congressman. Tama yun. The closer we are to a presidential elections, the more careful the members of the Senate and the House about impeachments are. So, maganda rin na nasa Committee on Justice ang mga impeachment complaints. Pagpilian na lang natin ng husto ang mga tamang leader na nararapat sa atin sa 2028. And while I am here, I think this is the perfect opportunity para sabihin na sa mga millennials natin at mga Gen Z, you are the most intelligent generation to vote. Hindi ba tayo ang most 2028. intelligent? Ang mga Gen X, isama na natin. You are the most intelligent generation to vote in 2028. Sana pumili tayo ng tama. We should choose integrity over celebrity. Bumoto tayo ng tapat, hindi yung mga sikat.
It's a perfect opportunity for us to change this country for the better. Paano kung pogi yung kandidato eh? Si Alvin siguradong senador na yan. Kaya yan ang kailangan natin, no? Matapang. Wala akong kabalak-balak. Diyos ko po, ang sarap ng buhay ko dito sa ABS-CBN. Dito na lang ako, Congressman. Oh, by the way, wait lang. I just want to be clear. Sinasabi mo, at this point, hindi kakayanin ang 1/3 vote para idirekta sa Senado ang impeachment complaint against the Vice President. Not at this time. Hindi kakayanin. Legally, hindi na pwede dahil may mga na-file ng impeachment complaints. I do not see a 1/3 endorsing it. Okay. Tingnan natin, no? We can never say. We can never say. So wala na yung option na yun dahil Meron may pa na-file naman. na. Baka unti-unting may pumipirma, pero sa ngayon na nasa committee, hindi ko nakikitang Wala pa. dadagdag ang endorsers. Okay. Sige. Okay. Anyway, partner, ano lang, makisuyo lang kasi habang nag-interview ko kanina sa DOTR kay Secretary Banoy, may patanong siya. Ano ba yung issue mo sa overbooking and is there a pending legislation against it? Alam mo, Alvin, linggo-linggo ako umuwi sa Iloilo at linggo-linggo ako pumipila sa airport para kumuha ng aking Ticket. boarding pass. Ay, boarding pass, okay. At minsan, lalo na kapag peak season, mga katulad ng nakaraang Pasko, minsan maawa ka sa ibang mga pasaherong nasa airport na at dahil may overbooking, minsan pakikiusapan pa silang wag nang sumakay. Minsan nababump off ka kung kailangan. Perwiso yon para sa mga Pilipinong nagbabayad ng husto ng kanilang ticket. Perwiso yon para sa mga taong naghanda na makauwi at makatrabaho sa ibang lugar. Dapat suriin ng Department of Transportation yung polisiya sa overbooking. Dapat may cap lang yan o dapat may penalty yan. Kasi ang overbooking, kapag nakabayad na ang isang pasahero at sinabing may overbooking at hindi siya makasakay, that is a breach of contract, Alvin, Yeah. on the part of the carrier. Oo. And malaking bagay yan para sa mga pangkaraniwang Pilipino. Kung hindi ka naman VIP, ikaw yung isa sa unang ibabump off. Yeah. Oo. Yeah. Paano kung hindi ka politikong mga abuso ka doon at tatakutin mo yung PAL o yung Cebu Pacific? Oo. Mali yun. So dapat pa ba ng legislation yun o kaya ng executive yun? Kaya na sana ng isang executive order o administrative order yon. Matagal mag-legislate, napakasakit na proseso at minsan hindi pa matuloy. Pero if this administration is decisive enough and courageous enough, sabihin ng presidente, pagbawal na yan. Pero ano Industry parang practice yun. worldwide? Oo. Industry practice siya. I know it's an industry practice but it should have its limits. Yun lang ang sinasabi ko na hindi pwedeng mag-overbook sa isang bagay na alam nyo namang ito lang ang kapasidad nyo tapos makikiusap kayo o ifo-forcefully bump off nyo ang ibang pasahero. Ayun. No, sige. Nakakaawa yung natutulog na doon. Hindi, partner, ang sistema kasi dyan, iaalokin mo. Oo nga. Pataas ng pataas Tama yung alok yun. mo. Hanggat Pati hotel, may kumagat. pangtulog. Lahat. O, para lang may kumagat. Kasi ikaw may kasalanan, in-overbook mo eh. Kaya nga, yung una, ang alok, tinapay. Pangalawa, may palaman na. Diba? Pangatlo, may tubig ka na. Diba? May hotel na, may pang-hotel na. Ayun. Paano nga kung walang kumagat? Ayun lang. Sino yung offload natin? Yung piloto? Di ba? Yung stewardess. May naman bayad na pwede. ang mga yun. Exactly, di ba? So, kailangan magkaroon ng malinaw, ano po ha? Para mag-time check ka nga muna at may sponsor pa pala ako bago tayo magpaalam kay Congressman. Anong oras na ba? Abay, alas 8 na po ng umaga.